Simula na ngayong araw ang Papal Conclave o pagtitipon ng mga kardinal sa Vatican para maghalal ng bagong Santo Papa. Kasunod ito ng pagpanaw ni Pope Francis noong April 21, Easter Monday, sa edad na 88 dahil sa stroke at heart failure. Kaugnay nito, ano-ano nga ba ang mga kwalifikasyon para maging pinuno ng simbahang Katolika? Ayon sa Holy See Press Office, dapat ang susunod na Santo Papa ay bininyagang Katoliko, isang lalaki at may maayos na pag-iisip. Canonical compulsory requirement din ang pagiging eligible sa episcopal ordination at hindi excommunicated. Batay naman sa tradisyon, inaasahang cardinal ang papalit kay Pope Francis. May Eucharist at Marian love. Nasa tamang edad, may matibay na kaalaman sa teolohiya at kilala sa kanyang kabanalan at moral integrity. Bukod rito, may practical at real-world expectations din para sa susunod na Santo Papa, gaya ng wisdom o karunungan, kabaitan at kakayahang magresolba ng gulo. Dapat ang susunod na Santo Papa may pag-unawa at sensitivity rin sa iba't ibang uri ng kultura. May diplomacy, mahusay sa public speaking, multilingual, partikular sa Italian at Latin at marami pang iba. Para naman kay Father Francis Lucas, Director for Broadcast ng CBCP o Catholic Bishops Conference of the Philippines, may advantage ang kandidato sa pagkasanto Papa kung mas matanda o may edad na. Sabihan tayo, in age, there is wisdom. Pero, among the youth, there is much energy. Kaya nga, mahirap naman kasi yung batang-batang kardinal ay magiging pope agad. Kasi, kailangan muna niyang maranasan ang galaw ng buong simbahan. Kasi kung ikaw ay cardinal lang o bishop ka na isang lugar, isang bansa, ang hirap mo damahin. Naniniwala ang CBCP official na kwalipikadong pumalit kay Pope Francis ang Pilipino at 62-year-old na si Cardinal Luis Antonio Tagle, maliban sa isang bagay. All of us wants to wish. Kasi nga, kung tutuusin mo ang lahat ng qualification, ako, masasabi ko, okay si Cardinal Tagle. Ang maliit lang na maaring ipula sa kanya kung meron man ay yung management. Okay. Kasi nga, ang mga pare, hindi naman kami ginawang managers. Pero ang dami namang taong pwedeng tumulong mag-manage. Pero pag Gayunpaman, handa na ang Vatican at buong simbahang Katolika sinuman ang susunod na maging leader nito. kasi ganun din yung pagboto ng bawat kardinal Sa bandang huli, ine-endorso nila sa Diyos kung sino ang pipiliin. Handa na ba ang Vatican o ang Catholic Church? Palaging handa yan kung sino man ang manalo. Para sa The Situation Report, ito si Lizelle Once ng DZRH News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.